yumanig sa sitio Manggabulong, Barangay Bulong, Zamboanga City, gabi ng February 27, 2026. Tatlong miyembro ng pamilya Espinosa ang nasawi matapos ang walang habas na pamamaril sa loob mismo ng kanilang tahanan. Sa loob ng tahanan ng pamilya Espinosa, payapa ang lahat. May mga batang mahimbing ang tulog, walang kamalay-malay sa mundo sa labas, may mga magulang na pagod, ngunit may ngiti, nagpaplano para sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Simple, tahimik at ordinaryo. Isang pamilya, isang tahanan, isang gabing walang babala. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng dilim, may mga yabag na papalapit. May mga aninong gumagalaw sa labas ng liwanag. Sunod-sunod na putok ang umalingaw-ngaw. Ayon sa ulat, bandang alas 8 ng gabi, habang ang karamihan ay nasa loob ng kani-kanilang mga bahay, may isang tahanan na tuluyan ng nagpuno ng putok ng baril. At sa loob lamang ng ilang segundo, 3 buhay ang tuluyang napawi. Putok na hindi lang tumapos sa 3 buhay, kundi sumira rin sa isang buong pamilya. Isang anino ang karahasan ang pumasok sa kanilang tahanan. Walang babala, walang awa, walang pagkakataong makatakbo o makapagsumamo. Ang mga biktima, kinilala ng Zamboanga City Police Station 3 ang mga nasawi. Si Rodel Taroza Espinosa, 44 years old, isang ama. Si Jenny Enriquez Espinosa, 43 years old, isang ina. At ang kanilang anak na si Jen Rose Enriquez Espinosa, 19 years old, isang kolehiyong estudyante na may mga pangarap ang gustong tuparin, ngunit sa isang hindi inaasahan na pangyayari, naglaho kasama ng kanyang buhay. Sa loob mismo ng kanilang tahanan, sila ay pinasok ng mga hindi pa nakikilalang mga salarin. Ayon sa paunang investigasyon, armado ang mga sospek ng high-powered firearm. Isang armas na gumagamit ng 5.56 caliber na bala. Sunod-sunod ang putok, walang nakaligtas o halos walang nakaligtas. Ang himala sa gitna ng karahasan. Sa loob ng bahay, naroon din 2 buwang gulang na sanggol, isang inosenteng nilalang na walang kamalay-malay sa nagaganap na bangungot. Habang nakahandusay ang kanyang pamilya, siya ay natagpuang buhay. Isang sanggol na hindi pa marunong magsalita, ngunit ngayon ay lalaki ng walang yakap ng ama, walang halik ng ina, walang ate na gagabay sa kanya. Sa crime scene, nakarecover ang mga otoridad ng maraming basyo ng bala at isang deformed slug ng 5.56 caliber, tahimik na ebidensya ng brutal na pamamaril. Bakit kailangang may mamatay? Bakit kailangang buong pamilya ang biktima? Bakit may mga batang naiwan na walang magulang? Sa likod ng batang ito, may masasakit pang realidad. May sanggol at batang naiwan. At ngayong gabi ay matutulog ng walang yakap ng ina. Walang gabay ng ama at walang kasiguraduhan kung paano haharapin ang bukas. Isang bata na maaring hindi pa nauunawaan ang salitang kamatayan, ngunit ramdam na ramdam ang kawalan. Isang batang magtatanong, balang araw, nasaan po si mama? Nasaan po si papa? Nasaan po si ate? Sa isang banda, bago pa lang ang trahedya, si Jen Rose, ang 19 years old nilang anak, ay may mga premonition na. Mga shared post tungkol sa kapayapaan, tahimik at malaparaisong mga tanawin. Yung payapa sa lahat. Malayo sa mundong magulo at mapanakit na mga tao. Marahil ay ramdam na ni Jen Rose na nalalapit na ang kanyang paglisan. At kung sakali man, gusto niya sa lugar na ganitong payapa na paraiso. Ang investigasyon. Agad nagsagawa ng dragnet at hot pursuit operation ang pulisya, katuwang ang Police Regional Office 9 at ang Western Mindanao Command. Isinara ang isang posibleng rutang dinaanan ng mga sospek. Sinuyod ang mga CCTV, kinapanayam ang mga residente at habang umiiyak ang pamilya, unti-unting nabubuo ang direksyon ng investigasyon. May person of interest na, ayon kay Frederick Atilano, chairperson ng Peace and Order Committee ng lungsod, mayroon ng tinutukoy na person of interest ang mga otoridad.
May hinihinalang motibo, may sinusundang lead, at may posibleng koneksyon na sinusuri ng mga investigasyon. Ang tanong ng komunidad, personal bang alitan? May mas malalim bang dahilan o planado ba ang lahat? Ang mas masakit na realidad sa likod ng headlines, hindi lang ito istatistika. Ito ay kwento ng isang pamilya, isang ama na nagsisikap, isang ina na nagmamahal, isang anak na may mga pangarap. At ngayon, isang sanggolang naiwan, isang batang walang alam, balang araw magtatanong bakit wala na sila mama at si papa. Isang bata na ang unang kwento ng kanyang buhay ay isang trahedya. Nasa kustodiya na ng mga otoridad ang lalaking itinuturong person of interest sa pagpaslang sa pamilya Espinosa sa Entrada Manga, Bulong, Barangay Bulong. Ayon sa pulisya, naging matagumpay ang isinasagawang operasyon tapos ang masusing investigasyon at tuloy-tuloy na pagtutok ng Zamboanga City Police Office o ZCPO katuwang ang tanggapan ng Distrito Congressman Jerry Totong Perez. Kinilala ang suspect bilang isang Ronnie Bautista, 47 years old, na residente ng nasabing barangay. Sa ngayon ay patuloy ang investigasyon upang matukoy ang motibo at iba pang detalye ng insidente. Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang dahilan bakit pinitay ni Ronnie Bautista ang pamilya Espinosa sa Barangay Bulong, Zamboanga City na binubuo ng mag-asawa at kanilang mga anak. Ayon sa pulisya, isa sa mga posibleng motibo ay personal na alitan sa pagitan ng suspect at ng pamilya, subalit wala pang formal na kumpirmasyon na inilalabas hinggil sa tiyak na dahilan at karumaldumal na krimen. Habang nasa kustodiya si Bautista, tiniyak ng kapulisan na patuloy ang investigasyon upang matukoy ang buong detalye at mahatulan siya ayon sa batas. Sa ngayon, tikom pa ang bibig ng mga otoridad habang patuloy ang pangalap ng ebidensya upang masiguro na matibay ang kasong maisasampa laban kay Ronnie Bautista. Patuloy namang humihingi ng hustisya ang mga kaanak na mga biktima. Hustisya para sa pamilya Espinosa hanggang sa mahuli ang mga responsable, hanggang sa managot ang may kagagawan, hanggang sa makamit ang katarungan. Hustisya para sa pamilya Espinosa, hustisya para sa 3 buhay na kinitil at proteksyon para sa isang sanggol na himalang nakaligtas. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, patuloy din ang panalangin ng buong Barangay Bulong na mahuli ang mga salarin at managot sa batas. Dahil sa bawat basyong naiwan sa sahig, may katumbas na luha. At sa bawat luhang iyon, may panawagang hindi titigil hanggat walang katarungan. Sa bawat kwento ng krimen, may boses na dapat marinig. Ang katotohanan ay hindi dapat itinatago. At hanggat may katotohanan kailangang ihayag, ang hustisya ay hindi dapat ipinagkakait. Ito ang Kakrimen Diaries PH, kung saan ang krimen ay sinusuri at ang katotohanan ay inuulat. Hanggang sa muli, adios mga Kakrimen Diaries PH. Thank you for watching. God bless.